Floyd Mayweather hanggang ngayon wala pang reaksyon kay Tank Davis. Matagal din ang pinagsama ni Mayweather at Tank Davis. Pero nagkaroon nga po ng lamat ang dalawa dahil nagsarili na itong si Tank Davis. Matapos ang laban ni Tank Davis noon, laging nandyan si Floyd Mayweather. Lagi niyang pinupuri si Tank Davis at laging sinusuportahan. Ngayon naharap si Tank Davis sa isang controversial fight. Hindi na ito pinapansin ni Floyd Mayweather. Kaya marami ang nagsasabi na nakarma na si Tank Davis dahil sa pagtiwalag kay Mayweather. May balita din mga tol na palusot na lang ni Tank Davis ang sinasabing grasa na galing sa buhok niya kaya lumuhod. Wala daw grasa na nilagay sa buhok ni Tank Davis para tutuloy ito sa kanyang mata. Naging palusot na lang daw ni Tank Davis ang buhok niya. Kaya binabash ngayon si Tank Davis dahil sa ginawa niya sa round 9. Makikita din sa official scorecard mga tol. Binigay din kay Tank Davis ang score sa round 9. 10 si Tank Davis at 9 ang binigay kay Lamont Roach. Kaya kung binilangan si Tank Davis doon, sigurado na po ang panalo ni Lamont Roach. Kaya itong investigasyon ng New York Athletic Commission, malaki po ang tsansa na babaguhin ang resulta at gagawin ng talo si Tank Davis. Kaya dito na masusubukan kung malakas nga ba talaga ang kapit ni Tank Davis. Wala na si Floyd Mayweather mga tol, wala nang magtatanggol kay Tank. Kaya siguro wala na rin pakialam si Floyd Mayweather kung magkaroon na ng talo si Tank Davis. Sa iba pang balita, The Monster na Oya Inoue, kumpirmado na nga po na makakalaban daw niya si Akhmadaliev ngayong September. Mapapalaban muna si Inoue sa Amerika ngayong Mayo. Pagdating ng September, babalik si Inoue sa Japan at si Murodjon Akhmadaliev na ang makakalaban. Pero kailangan pa maging official ang announcement tungkol dyan. Kasi mabilis lang magbago ng kalaban mga tol. Maraming Pinoy fans din ang nag-aabang sa paparteng na laban ni Mark Magsayo. Sa akin mga tol, wala pang announcement kung kailan ang laban ni Magsayo at kung sino. Pansin ko ngayon mga tol, wala tayong masyadong pambatong Pinoy sa ibang bansa. Kailangan talaga mag-build up ng mga Pinoy fighters talaga, yung malulupit. Pero may isang Pinoy fighters na abangan po natin ngayong March 24. Dadayo si Kenneth Lober sa Japan. May kartada ngayon si Lober na 13 wins, 8 KOs, wala pang talo. Lumalaban si Lober sa Bantamweight Division. May edad pa lang ito na 22 kaya malaki pa ang ma-improve. Makakalaban po niya si Keita Kurihara. May kartadang 19 wins, 16 KOs, may 8 talo. Ito ang tinalo ni Froilan Saludar via TKO sa round 1. Pero nagkaroon sila ng rematch at natalo naman si Saludar via knockout sa round 8. Kaya masusubukan dito si Kenneth Lober mga tol. Kung tuloy-tuloy ang panalo ni Lober mga tol, siguradong angat ito sa ranking hanggang mabigyan na rin ng world title shot. Okay mga tol, hanggang sa muling update.